Bagyo sa China. Isang malakas na super typhoon ang humagupit sa China na may international name na Bavi o dating Bagyong Inday na tumama sa silangang bahagi ng China. Dahil sa tindi ng banta nito, milyon-milyong residente ang napilitang lumikas bago pa man tuluyang tumama ang bagyo. Ngunit hindi lamang malalakas na hangin at matinding pagbaha ang kinaharap ng mga tao. Sa gitna ng rumaragasang tubig, nagbabala rin ang mga autoridad matapos maiulat na may mga makamandag na ahas na nakawala at nagkalat sa ilang lugar na binaha. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga dating mataong lansangan ay napalitan ng rumaragasang baha, habang libu-libong pamilya ang nagmamadaling iligtas ang kanilang buhay at mga mahahalagang gamit. Milyon-milyong residente ang inilikas. Bago pa man tuluyang maglandfall ang bagyong Bavi, naglabas na ng sunod-sunod na babala ang mga autoridad sa China. Dahil sa inaasahang matinding pag-ulan, storm surge at mapaminsalang hangin, milyon-milyong residente mula sa mga baybaying lalawigan ang inilikas bilang pag-iingat. Makikita sa mga video na kumalat online ang napakahabang pila sa mga istasyon ng tren, paliparan at mga terminal ng bus. Marami ang nagmamadaling makaalis habang may oras pa. Ang ilan naman ay dinala sa mga evacuation center habang ang iba ay pansamantalang tumuloy sa bahay ng kanilang mga kamag-anak. Kasabay nito, sinuspinde rin ang operasyon ng ilang pantalan, biyahe ng mga ferry, at maging ang ilang pampublikong transportasyon upang maiwasan ang mas malaking trahedya. Ilang paaralan at tanggapan rin ang pansamantalang isinara habang patuloy na minomonitor ng mga autoridad ang galaw ng bagyo. 2 beses naglandfall. Matapos tumawid sa karagatan, 2 beses na naglandfall ang bagyo sa silangang bahagi ng China. Kasabay nito ang napakalalakas na bugso ng hangin at halos walang tigil na pag-ulan na nagdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa maraming komunidad. Sa ilang lugar, hindi na makilala ang mga pangunahing kalsada dahil tuluyan na itong nilamon ng baha. Ang mga sasakyan ay halos lubog sa tubig habang ang ibang residente ay natrap sa kanilang mga bahay at naghihintay ng saklolo. May mga lugar ding naapektuhan ng pagguho ng lupa dahilan upang tuluyang maputol ang ilang kalsada at maging mahirap ang pagpasok ng rescue teams. Sa iba namang komunidad, nawalan ng supply ng kuryente at komunikasyon, dahilan upang lalong maging mahirap ang pakikipag-ugnayan ng mga residente sa kanilang mga mahal sa buhay. Mistulang dagat ang mga syudad. Sa paglipas ng mga oras, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang ilang lungsod ay mistulang naging dagat matapos umapaw ang mga ilog at dam dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa mga kumalat na video sa social media, makikitang ang taas ng baha ay halos umabot na sa mga traffic lights sa ilang bahagi ng kalsada. Maraming kabahayan at negosyo ang nalubog sa tubig, habang ang ilang residente ay wala nang nagawa kundi panoorin ang kanilang mga ari-arian na tangayin ng baha. Ang iba naman ay umakyat sa bubong ng kanilang mga bahay habang naghihintay na marating ng mga rescue team. Drones at mga rescue team kumilos. Dahil maraming lugar ang hindi na madaanan ng ordinaryong sasakyan, gumamit ang mga rescue team ng mga bangka, malalaking drone, at iba pang espesyal na kagamitan upang maihatid ang pagkain, inuming tubig, at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga komunidad na hindi na maabot. Patuloy ring nagsagawa ng rescue operations ang mga emergency responders upang mailigtas ang mga matatanda, bata, at mga residenteng na trap sa kanilang mga tahanan. Ang ilang rescue personnel ay halos walang tigil sa pagtatrabaho upang masagip ang mga stranded na residente sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tubig. Habang humuhupa ang baha sa ilang lugar, agad ding sinimulan ang paglilinis ng mga kalsada at pagbabalik ng supply ng kuryente at tubig. Panic buying hindi na iwasan. Habang papalapit ang bagyo, dagsa rin ang mga mamimili sa mga supermarket. Maraming estante ang halos maubos sa loob lamang ng ilang oras. Kabilang sa mga unang naubos ang delata, instant noodles, bottled water, tinapay, itlog, karne, at iba pang pangunahing pangangailangan. Ayon sa ilang ulat, tumaas ng malaki ang dami ng mga online orders habang naghahanda ang mga residente sakaling mawala ng kuryente
o maputol ang supply ng tubig sa loob ng ilang araw. Gayunman, tiniyak ng mga lokal na awtoridad na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin at hinikayat ang publiko na iwasan ang labis na pag-iimbak. Gayunpaman, marami pa rin ang piniling maghanda ng karagdagang pagkain, gamot, flashlight, power bank, at iba pang emergency supplies bilang pag-iingat. Mga makamandag na ahas, nagdulot ng pangamba. Ngunit habang unti-unting humuhupa ang baha sa ilang lugar, isa pang nakakagulat na problema ang lumitaw. Nagbabala ang mga awtoridad matapos maiulat na may mga ahas na nakawala mula sa mga snake farm na naapektuhan ng pagbaha. Dahil inanod ng rumaragasang tubig ang ilang pasilidad, may mga ulat na nakitang gumagapang ang mga ahas sa mga kalsada, bakuran, at maging sa ilang kabahayan. Dahil dito, pinayuhan ang mga residente na huwag basta lumusong sa baha at agad na tumawag sa mga awtoridad kung makakita ng anumang mapanganib na hayop. Nagtalaga rin ng mga rescue at animal control teams sa ilang lugar upang mahuli ang mga nakawalang ahas at maiwasan ang posibleng sakuna. Bukod sa mga ahas, nagbabala rin ang mga opisyal tungkol sa iba pang panganib na maaaring dala ng malawakang pagbaha, kabilang ang kontaminadong tubig, pagkalat ng mga sakit at panganib ng landslide sa mga bulubunduking lugar. Sa ganitong mga sitwasyon, napakahalaga ng maagap na paghahanda, pakikinig sa mga opisyal na babala at mabilis na pagtugon ng mga rescue team upang makaiwas sa mas malaking trahedya. Sa iyong palagay, handa ba ang anumang bansa sa ganitong kalaking sakuna? Hormuz kukunin na ng US. Iran nagbabala ng matinding ganti sa Amerika. Nagbabala ang Iran na anumang bansa na tutulong at magpapagamit sa Amerika ay ituturing na rin nilang lehitimong target. Ngunit ang mas ikinagulat ng marami na kokontrolin at kukunin ng Amerika ang control sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang shipping lane sa buong mundo. Kapag nangyari ito, hindi lamang Iran at Amerika ang maaapektuhan, kundi maging ang pandaigdigang ekonomiya. At habang tumitindi ang tensyon, kapwa iginiit ng Washington at Tehran ang kani-kanilang posisyon tungkol sa kontrol sa rutang ito, kasabay ng panibagong military operations at palitan ng matitinding babala. Iran may direktang babala. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nagbigay ng matinding babala ang Iran sa mga bansang nakapalibot sa Persian Gulf. Ayon sa mga opisyal ng Tehran, kung may bansang papayag na gamitin ng Amerika ang kanilang mga airbase, pantalan o iba pang pasilidad para sa operasyon laban sa Iran, hindi lamang ang Estados Unidos ang kanilang pananagutin. Maging ang bansang tumulong ay maaari ring maging target ng kanilang military response. Ayon sa Iran, ang ganitong hakbang ay taliwas sa prinsipyo ng international law dahil pinapayagan nitong gamitin ang teritoryo ng isang bansa upang magsagawa ng opensiba laban sa ibang estado. Iginiit din ng Tehran na ang anumang aksyon na kanilang ginagawa ay bahagi lamang ng kanilang karapatan sa self-defense. Samantala, nananatiling matatag ang paninindigan ng Iran na hindi sila uurong sa anumang hakbang na sa tingin nila ay nagbabanta sa kanilang soberanya. Bakit napakahalaga ng Strait of Hormuz? Ngunit bakit nga ba biglang nakasentro ang usapan sa Strait of Hormuz? Ito ang isa sa pinakamahalagang daanang pandagat sa buong mundo. Araw-araw, malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis at liquefied natural gas ang dumaraan sa makitid na rutang ito. Kaya kung magkaroon ng anumang sagupaan o tuluyang maisara ang Strait of Hormuz, posibleng tumaas ang presyo ng langis, maapektuhan ang pandaigdigang kalakalan, at maramdaman maging ng mga bansang malayo sa gitnang silangan ang epekto nito. Hindi katakataka kung bakit mahigpit ang pagbabantay ng mga malalaking kapangyarihan sa bahaging ito ng mundo. Sa kasalukuyan, kapwa inaangkin ng Amerika at Iran ang kapangyarihang tiyakin ang seguridad at kontrol sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Bagay na lalo pang nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Patuloy ang palitan ng pag-atake. Habang tumitindi ang mga babala, nagpapatuloy rin ang mga ulat tungkol sa mga pag-atake sa magkabilang panig. May mga ulat na tinamaan ang ilang pasilidad sa loob ng Iran, kabilang ang ilang infrastruktura at military-related facilities. Bilang tugon, sinabi ng Iran na anumang pag-atake na magmumula sa direksyon ng mga base ng Amerika sa rehiyon ay maaari nilang gantihan. Dahil dito, lalo pang naghigpit ng seguridad ang ilang bansa sa gitnang silangan
habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon. Sa mga nakalipas na araw, lumawak pa ang tensyon matapos ang mga ulat ng panibagong pag-atake sa ilang target sa rehiyon at panibagong banta sa mga barkong dumaraan sa Hormuz. Dahil dito, muling nagtaasan ang pangamba sa posibilidad ng mas malaking confrontation. Nakaantabay ang mga puwersa ng Amerika, samantala nananatiling nakadeploy ang mga puwersa ng Amerika sa rehiyon upang bantayan ang Strait of Hormuz at tiyaking magpapatuloy ang paglalayag ng mga komersyal na barko. Bagamat iginiit ng Washington na mahalagang manatiling bukas ang rutang ito para sa pandaigdigang kalakalan, naninindigan naman ang Iran na hindi nito hahayaan ang anumang hakbang na sa tingin nila ay banta sa kanilang seguridad. Sa pinakahuling pahayag ni US President Donald Trump, sinabi niyang pananatilihing bukas ng Amerika ang Strait of Hormuz at handa itong kumilos laban sa anumang banta sa paglalayag ng mga komersyal na barko. Sa kabilang panig, iginiit naman ng Iran na sila ang may karapatang pamahalaan ang trapiko sa nasabing ruta. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng tensyon sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng gitnang silangan. Ano ang maaaring mangyari? Kung magpapatuloy ang palitan ng matitinding babala at military operations, maraming eksperto ang nangangambang maaaring lumawak pa ang sigalot. Kapag nadamay ang iba pang bansa sa rehiyon o naapektuhan ang Strait of Hormuz, hindi lamang usaping militar ang magiging epekto nito. Posible rin itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis, pagkaantala ng pandaigdigang kalakalan at panibagong hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Sa ngayon, nananatiling mataas ang tensyon. Habang patuloy ang pagpapakita ng lakas ng magkabilang panig, nakatutok ang buong mundo sa susunod na hakbang ng Amerika at Iran. Ang anumang maling kalkulasyon o panibagong pag-atake ay maaaring magpalala pa sa sitwasyon at magbukas ng panibagong yugto ng krisis sa gitnang silangan. Sa inyong palagay, hanggang saan aabot ang tensyong ito? Mauuwi ba ito sa mas malawak na digmaan? O may pag-asa pa bang maresolba sa pamamagitan ng diplomasya? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section.